Totoo kaya itong lumabas na balita ngayon na ito raw si Mark Barroca ay baka i-trade na ng Magnolia para dito kay Stephen Holt. Maganda nilaro ni Barroca dito sa huling game nila kontra sa Northport Batangier. Pero nakita natin na parang medyo may iniinda pa ito si Barroca at yan sabi nga ng ibang nasa management daw. Panahon na to parang i-trade na ito habang meron pang value. Dahil syempre hindi na rin bumabata ito si Barroca. At nakita natin na ang ganda ng pinakita nito si Stephen Holt para dito sa Terra Firma kahit natalo sila dito sa San Miguel Beer. Kung sakasakali nga na makuha ng tinatawag natin ng Magnolia itong si Stephen Holt, magiging malaking upgrade yan sa backcourt nila. Maganda laro ni Barroca, no question, nakatulong yan na makakuha sila ng Grand Slam noon. Pero syempre, ang gusto ng management makakuha nung mas batang player. Hindi na rin masyadong bata ito si Stephen Holt pero physically mas okay na siya ngayon kaysa kay Barroca dahil mas matanda si Barroca kaysa sa kanya. At nakita naman natin na itong si Stephen Holt kung ano ang kaya niyang gawin para dito sa Terra Firma Jeep. Points, sa rebound, sa assists, sa steals, lahat nagagawa nito at sa tingin ko babagay ito dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya sa ngayon, abangan natin kung itutuloy nga itong ganitong trade at sa tingin ko magiging balanse yan. Dahil itong veterano si Mark Barroca, magiging magandang kapartner yan ni Wamit Yongson doon sa backcourt nila. At kung sakasakali nga, hindi naman malulugi masyado itong Terra Firma. Siyempre, advantage pa rin dito Magnolia dahil si Stephen Holt yan. Pero alam naman natin na ganyan talaga trabaho ng Terra Firma na ibigay yung mga top players nila dito sa SMC. Kung sakasakali na mapunta si Holt sa Magnolia, medyo nakagugulat din yan. Dahil ang matagal na balita itong si Holt baka dito sa Barangay Ginebra mapunta at ipapalit kay Stanley Pringle. Although ang sabi ang TNT, interesado rin makuha ang serbisyo ng nasabing player. Itong dalawang teams na nag-struggle ngayon, itong Phoenix at itong Reynolds and Elasto Painters ay baka pumasok sa isang trade. Of course, alam natin ang kulilat ngayon dito sa standings itong Converge dahil wala pa silang panalo pero alam din natin lahat na kaya nilang ginagawa para makuha itong si Justin Baltazar. Ang may problema talaga itong Phoenix at itong Reynolds and Elasto Painters. Ang tanong ngayon ay kung sino mga players ang pwede maging involved dyan. Alam natin dito sa Phoenix ang balita hindi raw satisfied dito si Jason Perkins dito sa kanilang lineup. So baka siya pwedeng i-trade dito sa Reynolds and Elasto Painters dahil nangangailangan ng big man itong si Coach Yeng Giao dahil may injury nga ito si Kit Tatu at si Luis Villegas. Kung makukuha nito si Coach Yeng Giao ito si Perkins, magiging bagay yan dito sa kanyang sistema dahil ang laro nito parang Gabe Norwood, pwedeng magbaba ng bola, may post-up game, plus meron itong 3-point shooting. Si Norwood nga actually walang post-up game yan, pero ito si Perkins meron. Plus mas bata si Perkins obviously. Pero syempre magiging mabigat ang sabihin na natin asking price ng Phoenix dahil franchise player nila ito si Jason Perkins. Although yung leverage nila baka medyo mabawasan dahil kung si Perkins mismo ang magre-request na ma-trade. Sa tingin ko mangyayari dito kung sakaling i-offer nitong ng Phoenix Fuel Master si Jason Perkins dito sa ROS. Baka ang hilingin kapalit nito ay either ito si Villegas o si Datu kahit may injury na. Dahil alam natin mga big men din yan at ayaw syempre ng Phoenix na mawala ng big man. Medyo magiging mabigat yan at kailangan pag-isipan mabuti ni Coach Yeng Giao kung tatanggapin niya. Dahil bata pa ito si Datu at si Villegas so kahit may injury mabilis makare-recover yan. Kaya tignan natin kung ito bang ganitong klaseng trade. Well, fair naman yan sa tingin ko once makarecover sa injury ito si Kit Datu at si Luis Villegas. Pero ang tanong ay kung papayag pa si Coach Yeng Giao na bitawan ang mga nabanggit na first round picks na nakuha niya.